Teka, huwag ka munang mag-scroll. Bakit kaya kapag may bagong bumaba sa tricycle, mas mabilis pang lumalabas ang kapitbahay kaysa sa notification ng cellphone mo? Sa maraming barangay sa Pilipinas, may pamilyar na eksena tuwing umaga o hapon. May nakaupo sa labas ng bahay na may hawak na kape, pamaypay, cellphone o walis na parang hindi nauubos ang lilinisin. Tahimik lang siyang nakatingin sa kalsada. Pero kapag may dumaan na hindi pamilyar, biglang umaandar ang kaniyang internal investigation. Sino iyon? Taga saan? Bakit may dalang bag? At bakit ngayon lang nakita sa lugar? Ang tawag natin sa ganitong kapitbahay ay marites. Modernong slang ito para sa taong mahilig makibalita, mag-usisa at magkwento tungkol sa buhay ng iba. Pero bago mo husgahan si marites, natural talaga sa tao ang paghahanap ng impormasyon tungkol sa kapwa. Ginagamit natin ang social information para malaman kung sino ang mapagkakatiwalaan, sino ang makatutulong, at ano ang nangyayari sa komunidad. Sa maliliit na barangay, nakatutulong din ang kwentuhan para malaman kung may nawawalang gamit, bagong residente o kapitbahay na nangangailangan ng tulong. Kaya hindi lahat ng kwentuhan ay automatikong masama. Nakakatulong din ito para maging mas malapit ang magkakapitbahay at magkaroon sila ng instant na mapag-uusapan. Pero habang ipinapasa ang kwento sa ibang tao, maaaring may mabawas, madagdagan o maling maintindihan. Ang simpleng may bisita sila ay maaaring maging may kausap silang buyer. Pagdating sa kabilang bahay, baka maging ibebenta na raw ang bahay. At bago maghapunan, baka lumipat na raw sila sa ibang bansa kahit nag-deliver lang pala ng parcel ang bisita. Mas mabilis ding paniwalaan ng tao ang impormasyon kapag tugma ito sa dati na niyang hinala. Diyan nagiging mapanganib ang simpleng kwentuhan. Kapag personal, hindi beripikado, nakakahiya o nakasisira na sa reputasyon ng iba, hindi na ito harmless na chismis. Kaya bago ipasa ang kwento, itanong muna kung totoo ba ito, kailangan bang malaman ng iba, at may matutulungan ba ang pagsasabi nito. Dahil minsan, ang pinakamagandang gawin sa isang balita ay huwag na itong bigyan ng libreng delivery sa buong barangay. At tandaan, hindi lahat ng nakaupo sa labas ay marites, baka nagpapahangin lang talaga sila. Pero kung kabisado nila kung sino ang dumating, anong oras umalis, ano ang dala, at bakit mukhang malungkot? Ikaw, may marites ba sa lugar ninyo? O ikaw pala ang barangay administrator ng lahat ng latest updates? Tuklasin natin ang mga bagay na hindi mo akalaing may paliwanag. Follow Johan Explains at kita-kits sa susunod na video.